Alam mo ba na minsan kahit maayos ang araw mo, may bigat pa rin sa dibdib na parang hindi mo alam kung saan galing. Parang may iniisip ka pero hindi mo mapinpoint. Parang may tensyon sa batok, mabilis ka mairita. O kaya kahit nakaupo ka lang, hindi mapakali ang katawan mo. At kung nararamdaman mo ito madalas lalo na ngayon na may edad ka na, huwag mong isipin na ikaw lang ang nakakaranas niyan. Napakaraming seniors ang may ganitong pakiramdam araw-araw. Pero ang maganda, hindi kailangan maging permanente ang stress sa buhay mo. May mga simpleng halaman at teknik na kayang magbigay ng gaan sa isip at katawan mo. Kapag tumatanda tayo, mas nagiging mabigat ang epekto ng mga iniisip. Minsan maliit lang ang pangyayari, pero buong maghapon nating iniisip. Minsan wala namang problema, pero ang katawan natin alerto pa rin. Para bang may paparating na delikado. Ito ang normal na reaksyon ng katawan kapag palaging pagod, kulang sa tulog o sobra sa pag-aalala. Kaya dito papasok ang mga natural na paraan ng pag-relax. Hindi mo kailangan gumastos ng mahal o bumili ng kung ano-ano. Minsan, ang solusyon nasa bakuran lang, nasa kusina o nasa paraan ng paghinga mo. Simulan natin sa lagundi. Siguro kilala mo na ito. Madalas ginagamit sa ubo at hika, pero hindi alam ng karamihan na ang lagundi ay napakalakas din sa pagpapakalma ng katawan. Kapag gumawa ka ng simpleng lagundi tea, pakuluan lang ang ilang dahon sa tubig at inumin ito ng warm, mapapansin mong unti-unting lumuluwag ang pakiramdam mo. Bumibigat ng konti ang mata, bumabagal ang tibok ng puso, at parang may humahaplos sa dibdib mo. Ito ang natural calming effect ng lagundi. Maraming seniors ang nagsasabi na mas madali silang nakakatulog kapag umiinom nito bago matulog. Mas nagiging magaan ang isip, mas nababawasan ang tensyon. Sunod naman ay ang luya. Kahit simpleng luya lang, napakalakas ng tulong nito para sa stress. Kapag uminom ka ng warm ginger tea, gumaganda ang daloy ng dugo. Kapag maluwag ang daloy ng dugo, nababawasan ang paninigas ng katawan. Kapag mas relaxed ang katawan, mas humihina ang tensyon na nararamdaman ng utak. Kadalasan kasi kapag stressed ang tao, sumisikip ang dibdib at naninigas ang batok. Kapag uminom ka ng luya, para kang binibigyan ng katawan ng permission na huminga ng mas malalim at mag-relax. Pwede mo itong gawin tuwing umaga o bago ka humiga sa gabi. Pero hindi halaman lang ang may epekto. Isa sa pinakamakapangyarihang paraan para mabawasan ang stress ay ang tamang paghinga. Napakasimple, pero halos lahat ng seniors nakakalimutan ito. Kapag stress tayo, umiikli ang paghinga. Parang mababaw lang at mabilis. Dahil dito naiisip ng utak na may panganib kaya hindi tayo makapag-relax. Kaya habang nanonood ka ngayon, subukan mo ito. Huminga ka ng dahan-dahan sa ilong, bilang hanggang 4, tapos ilabas mo ng mabagal bilang hanggang 4. Gawin mo ito ng 3 o 4 na ulit. Mapapansin mo na para bang lumuluwag ang dibdib mo. Parang nababawasan ang bigat sa balikat, minsan hindi mo kailangan ng gamot. Kailangan mo lang ng malalim na paghinga. Isa pang napaka-epektibong teknik ay ang warm compress. Kapag mabigat ang batok mo or masakit ang balikat mo, kadalasan hindi mo lang napapansin na stress na pala ang dahilan. Kapag gumamit ka ng warm towel at ipinatong mo ito sa batok habang humihinga ng malalim, mabilis na lumuluwag ang masikip na muscles. Parang binibigyan ka ng instant relief na hindi mo kailangang bilhin sa botika. Pwede mo itong gawin sa gabi, bago matulog o sa tanghali kapag sobrang bigat ng pakiramdam mo. Mas madali kang makakagalaw at mas gumagaan ang loob mo. At syempre hindi natin pwedeng kalimutan ang paglabas sa araw. Lalo na ang mga seniors ngayon, madalas nasa loob lang ng bahay. Kapag kulang ka sa sunlight, bumababa ang natural energy at mood ng katawan. Kahit 5 minuto lang ng umagang araw ay malaking tulong na. Nakakapagbigay ito ng lakas, ginhawa at pagpapakalma sa isipan, kahit sa bakuran lang o sa tapat ng bahay. Hindi kailangan maglakad ng malayo. Ang simpleng pagharap sa sikat ng araw ay kayang magbigay ng magandang simula sa araw. Habang naririnig mo ang mga halamang gamot at teknik na ito, sigurado akong may 1 o 2 na gusto mong subukan agad.
At tama yan. Hindi mo kailangang gawin lahat sabay-sabay. Piliin mo lang ang isa na tingin mo pinakabagay sa iyo. Dahil sa part 2, mas lalalim tayo at pag-uusapan ang iba pang halaman at teknik na mas makapagbibigay ng katahimikan sa isip mo at ginhawa sa katawan mo. Parang step-by-step guide para unti-unti mong maalis ang stress at mapalitan ito ng magaan at payapang araw. Kung nandito ka pa, gawin mo muna itong simpleng engagement para tuloy-tuloy ang support sa video at mas marami pang seniors ang matulungan ng ganitong content. Type kalma ako. Kung napanood mo ang part 1, sigurado akong napansin mo na hindi kailangan ng mamahaling gamot para mabawasan ang stress. Minsan ang pinakasimple pang paraan ang pinakamabilisang epekto. At ngayon sa part 2, mas palalalimin pa natin ang mga natural na paraan para maging mas payapa ang isip mo araw-araw. Dahil ang totoo, maraming seniors ang hindi talaga kulang sa gamot, kadalasan kulang sila sa tamang pahinga ng utak at tamang alaga ng puso. Kaya ngayon pag-uusapan natin ang mga halaman at teknik na hindi masyadong napag-uusapan pero napaka-epektibo sa pagtanggal ng bigat sa dibdib. Kung isa kang taong may kasamang kaba sa umaga, uso ito sa seniors. Minsan paggising pa lang parang may tensyon sa katawan. Para bang hindi pa nagsisimula ang araw pero pagod ka na agad. Ito ang tinatawag na morning anxiety at madalas hindi ito napapansin. Pero may halaman na kayang tumulong dito. Ang tanglad. Akala ng iba para lang ito sa pagluluto o pampabango ng sabaw. Pero ang tanglad tea ay natural na stress reliever. Kapag pinakuluan mo ang tanglad at ininom mo ng warm, mararamdaman mo na unti-unting bumababa ang nerbiyos sa katawan. Parang nagiging mas steady ang paghinga mo at lumalambot ang tensyon sa balikat. Napakaraming seniors ang nagsasabi na mas magaan ang umaga nila kapag umiinom sila ng tanglad tea bago kumain. Isa pang halaman na hindi masyadong nabibigyan ng pansin pero napaka-effective ay ang chamomile. Maraming kabataan ang gumagamit nito para sa anxiety pero mas dapat itong subukan ng seniors. Ang chamomile ay natural muscle relaxant. Kapag stressed ang isang senior, hindi lang isipan ng tensyon. Pati katawan sumasama. Minsan matigas ang batok, naninigas ang balikat o parang masikip ang ulo. Kapag uminom ka ng chamomile tea, nagpapabagal ito ng overactive signals ng utak. Parang sinasabihan nito ang katawan mo na hindi mo kailangang magmadali, hindi mo kailangang mag-worry ng sobra, at mas madali kang makakahanap ng tamang rhythm ng katawan mo. Ngayon pag-usapan naman natin ang isang teknik na halos hindi napapansin ng mga seniors pero sobrang epektibo. Ito ay ang intentional pause. Napakasimple nito pero sobrang underrated. Kapag stress ka, mapapansin mo na mabilis ang kilos mo. Mabilis ka kumain, mabilis ka magsalita, mabilis ka mag-isip. Pero kapag ginawa mo ang intentional pause, ibig sabihin sadyain mong huminto ng 3 segundo bago ka gumalaw o magsalita. Halimbawa, bago ka magsimulang kumain, hintuan mo ng 3 segundo. Bago ka magsalita, huminto ng 3 segundo. Bago ka tumayo, huminto ng 3 segundo. Ang simpleng teknik na ito ay nakakapag-adjust sa nervous system mo. Parang pinagbibigyan mo ang katawan mo ng pagkakataon para huminga. At habang ginagawa mo ito araw-araw, mapapansin mo na mas nagiging kalmado ka at mas hindi ka kinakain ng stress. Isa pang teknik ay ang slow movement breath. Maraming seniors ang mabilis gumawa ng mga bagay kahit hindi naman kailangan. Parang nagmamadali kahit wala namang ihahabol. Kapag naglalakad ka ng mabagal, habang humihinga ng malalim, nagkakaroon ng harmony ang katawan at utak mo. Kapag mabagal ang galaw mo, bumabagal din ang racing thoughts mo. Kapag mabagal ang paghinga mo, bumabagal ang tensyon sa loob mo. Parang may invisible na kamay na humahawak sa balikat mo at dahan-dahang itinutulak ang stress palayo. Ngayon dumako naman tayo sa isa sa pinaka-calming scents na pwedeng gamitin ng seniors, lavender. Hindi mo kailangan magpunta sa spa. Kahit maliit na lavender oil lang sa kwarto mo o lavender scent sa unan, sapat na para ma-relax ang utak mo. Kapag naamoy ng ilong mo ang lavender, nagbibigay ito ng signal sa brain na safe ka at pwede ka mag-slow down.
Kaya maraming seniors na hirap matulog ay ginagamit ito sa gabi. Hindi naman ito pampatulog, pero pinapakalma nito ang utak mo para mas madali kang makatulog ng natural. May isa pa akong gustong ituro na sobrang simple pero sobrang effective, ang morning grounding. Ito ay ginagawa mo sa loob ng 10 segundo lang. Sa umaga, paggising mo, ilagay mo ang 2 paa mo sa sahig at dahan-dahan mong i-press ito. Ramdamin mo ang sahig. Ramdamin mo ang pagkakatayo mo. Ramdamin mo ang bigat ng katawan mo. Kapag ginawa mo ito, binibigyan mo ang katawan mo ng early signal na stable ka at grounded ka. Maraming seniors ang anxious sa umaga dahil feeling nila fall apart ang katawan nila. Pero kapag nag-grounding ka, bumabalik ang sense of control mo. At para mas maging effective ang lahat ng halaman at teknik na ito, kailangan mo ring matutunan ang pagpasok sa tinatawag na calm window. Ang calm window ay yung oras sa araw na hindi ka masyadong pagod, hindi mo iniisip ang mga dapat gawin, at medyo tahimik ang paligid. Kapag pumasok ka sa calm window, doon mo ginagawa ang deep breathing, warm compress, o pag-inom ng herbal tea. Kapag timing ang relaxation techniques mo, doble ang epekto nito. Mas mabilis magiging kalmado ang katawan mo at mas matagal hihina ang stress. Ngayon bago tayo lumipat sa part 3, gusto kong tandaan mo ito. Ang katawan ng senior ay hindi dapat pinipilit. Hindi dapat minamadali. Kailangan ng dahan-dahan, consistency, at pagmamalasakit sa sarili. At habang ginagawa mo ang mga halaman at teknik na tinuro ko, mapapansin mo unti-unting nagbabago ang araw mo. Hindi biglaan, hindi dramatic, pero pakonti-konti gumagaan ang pakiramdam mo. Kung nandito ka pa, gusto kitang anyayahan na mag-engage para mas marami pang seniors ang ma-reach ng video na ito. Type ginhawa. Ngayon, kung napansin mo sa part 1 at part 2, marami nang nabago sa pagtingin mo sa stress. Minsan ang akala natin kailangan ng malalakas na gamot para gumaan ang pakiramdam. Pero habang natutunan mo ang mga natural na paraan, makikita mo na kayang-kaya palang pababain ang tensyon gamit lang ang halaman, paghinga, at ilang simpleng teknik na kaya mong gawin kahit saan. At ngayon sa part 3, mas lalalim tayo. Hindi lang natin aalamin paano maalis ang stress kundi paano mo mapipigilan itong bumalik ng paulit-ulit. Kasi ang goal natin, hindi lang pansamantalang ginhawa, kundi pang araw-araw na katahimikan. Isa sa mga pinakamakapangyarihang bagay para manatiling kalmado ang isang senior ay ang tinatawag na stress anchor. Ang stress anchor ay isang bagay, ugali, o routine na kapag ginawa mo, bumabagal agad ang tensyon sa katawan mo. Maraming tao ang hindi ito alam pero halos lahat ng seniors na relaxed at payapa ang isip ay meron nito. Pwedeng isang tasa ng warm tea tuwing hapon. Pwedeng maikling paglalakad sa labas tuwing umaga. Pwedeng pakikinig ng instrumental music habang nakaupo ng tahimik. Kapag nahanap mo ang stress anchor mo, nagiging automatic na kalma ang katawan mo. Nagiging signal ito sa utak na pwede ka nang huminto, huminga at magpahinga. Isa pang paraan para tumagal ang epekto ng relaxation ay ang paggawa ng small reset moments sa araw mo. Maraming seniors ang pinipilit ang sarili nila kahit pagod na. Halimbawa, inuuna natin ang gawaing bahay, pag-aalaga ng apo, o mga responsibilidad sa pamilya. Pero wala tayong reset, kaya lalo tayong sumasakit ang ulo, mas sumisikip ang dibdib, at mas mabilis tayo mairita. Ang small reset moment ay ginagawa mo ilang beses sa isang araw. Bawat reset ay 3 minuto lang. Maupo ka, huminga ng malalim, uminom ng tubig, i-relax ang balikat, at mag-focus sa paghinga. At pagkatapos noon balik ka sa ginagawa mo. Maraming seniors ang gumaga ng araw dahil dito. Parang binibigyan mo ang utak ng ilang segundo ng katahimikan bago muling bumalik sa mundo. Ngayon naman pag-usapan natin ang isa sa pinakamalakas na pang-iwas stress, ang gratitude breathing. Hindi lang ito simpleng paghinga. Kapag humihinga ka ng malalim tapos iniisip mo ang isang bagay na nagpapagaan ng pakiramdam mo, kahit maliit lang, mas tumatagal ang relaxation effect sa utak mo. Halimbawa, habang humihinga ka, isipin mo ang isang taong nagpapasaya sa iyo, o isang memorya na nagpapakalma sa loob mo, o kahit simpleng bagay tulad ng kape sa umaga, hangin sa bintana,
o tawanan ng apo. Ito ay ginagamit ng mga psychologist para tulungan ang seniors na mabawasan ang anxiety. Kapag sinabay mo ang paghinga sa pasasalamat, naglalabas ang katawan mo ng calming signals na tumatagal ng ilang oras. May isa pang halaman na sobrang lakas pero hindi masyadong napag-uusapan. Ito ang turmeric. Akala ng marami pampagawa lang ito ng mga lutong ulam. Pero ang turmeric tea ay isang napakalakas na anti-stress. Nakakatulong ito sa inflammation at kapag mababa ang inflammation sa katawan, mas mababa din ang level ng stress hormones. Kadalasan kasi ang stress hindi lang galing sa isip. Galing din ito sa masakit na joints, pananakit ng likod at pagod sa katawan. Kapag nabawasan ang inflammation, mas madaling maging kalmado ang puso at isip. Subukan mo ito kahit 3 beses sa isang linggo. Hindi mo kailangan inumin araw-araw, pero kahit paminsan-minsan, makakatulong itong ibaba ang tensyon na naipon sa katawan mo. Pag-usapan naman natin ang isa pang teknik na napakaraming seniors ang natulungan, ang slow environment adjustment. Kapag stressed ang tao, madalas ang paligid nila ay magulo, maingay, o masyadong maliwanag. Pero kapag sinadya mong bagalan ng environment, gumagaan ang loob mo. Halimbawa, hinaan mo ang ilaw sa hapon, hinaan mo ang volume ng TV, o ayusin mo ang isang maliit na sulok ng bahay para maging tahimik at maaliwalas. Kahit maliit na bagay lang, sobrang layo ng epekto. Parang ang utak mo biglang nakakakuha ng espasyo para huminga. Maraming seniors ang hindi napapansin na minsan ang kwarto nila ang nagpapabigat ng loob, hindi ang problema nila. May isa pa akong gustong i-share na napakalakas sa pag-alis ng kabog sa dibdib, ang tinatawag na gentle tapping. Hindi ito masahe. Napakasimple lang, gamit ang daliri mo, dahan-dahan mong tapikin ang dibdib, balikat o gilid ng leeg habang humihinga ng malalim. Ang gentle tapping ay nagbibigay ng calming message sa nervous system mo. Para itong sinasabi sa utak na hindi ka nag-iisa, hindi ka delikado, at pwede kang mag-relax. Maraming seniors ang ginagamit ito kapag bigla silang kinakabahan o parang may bumibilis na tibok ng puso nila. At sa loob ng ilang segundo, humihina ang kaba at bumababa ang tensyon. Habang natututunan mo itong mga paraan, siguradong mapapansin mo na unti-unting lumalawak ang understanding mo kung paano gumagana ang stress. At mapapansin mo rin na hindi mo kailangan kontrolin ang buong mundo para maging payapa. Kailangan mo lang alamin kung paano ay reset ang sarili mo, kung paano makinig sa katawan mo, kung paano magbigay ng pahinga sa utak mo, at kung paano pumili ng mga halaman at teknik na pinakamabisa sa iyong edad. Sa part 4, pag-uusapan natin ang mga paraan para gawing habit ang relaxation. Dahil kapag naging habit ito, hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mo. Natural na lumalabas ang katahimikan. Natural na gumagaan ang pakiramdam. Natural na bumababa ang stress. Kung nandito ka pa, mas lalo kong nai-inspire gumawa ng mas maraming content para sa tulad mong gustong gumanda ang buhay. Type relax ako. Kung napansin mo mula part 1 hanggang part 3, may pattern na lumalabas. Hindi magic ang stress relief. Hindi ito parang switch na kapag pinindot mo mawawala agad ang kaba, tensyon o pagod sa isip. Pero kapag paulit-ulit mong ginagawa ang tamang teknik, unti-unting natututo ang katawan mo kung paano maging kalmado nang hindi mo pa iniisip. At dito tayo papasok ngayon sa part 4, kung saan pag-uusapan natin ang pinakamahalagang bahagi ng pag-alis ng stress. Ang paggawa nito bilang habit o nakasanayan. Dahil kung magiging habit mo ang relaxation, hindi mo na kailangan lumaban araw-araw. Natural na gagaan ang pakiramdam mo. Maraming seniors ang hirap mag-develop ng habit dahil iniisip nila kailangan laging malaki ang effort. Pero ang totoo, ang habit nagsisimula sa maliliit. 1 minuto lang minsan ang kailangan. 1 tasa ng warm tea. 1 short breathing exercise. 1 maikling pahinga bago gumawa ng gawaing bahay. Ang problema ay hindi natin pinapansin ang maliliit na hakbang na ito. Iniisip natin na hindi ito sapat. Pero kung titingnan mo ang mga taong kalmado at masayahin kahit may edad na,
Makikita mo na araw-araw pala nilang ginagawa ang maliliit na bagay na nagpapatahimik sa isip. Isa sa pinakamahalagang habit ay ang tinatawag na morning calm start. Ito ang unang 5 minuto ng umaga mo. Karamihan ng seniors, paggising pa lang nagmamadali na agad. Tumitingin agad sa cellphone, naghahanda agad ng almusal, o iniisip na agad lahat ng dapat gawin. Pero kung gagawin mong habit ang 5 minutong tahimik na pag-upo, malalim na paghinga, o pag-inom ng warm water bago mo harapin ang kahit ano, mapapansin mo na mas tahimik ang buong araw mo. Dahil ang unang minuto ng umaga ay parang nagsiset ng mood para sa buong maghapon. Kung nagsimula ka ng magulo, magulo ang araw mo. Pero kung nagsimula ka ng payapa, mas madali kang hindi maapektuhan ng stress. Isa pang habit na dapat mong simulan ay ang tinatawag na evening unwind. Hindi kailangan bonggang routine. Hindi ito kailangan tumagal ng kalahating oras. Kahit 10 minuto lang bago matulog ay sapat na. Ang goal ng evening unwind ay ibaba ang activity ng utak bago ka humiga. Dahil maraming seniors ang nahihirapan matulog dahil dala-dala pa rin nila ang stress ng buong araw. Kapag hindi mo binigyan ng signal ang utak mo na tapos na ang araw, patuloy itong mag-iisip kahit nakahiga ka na. Kaya sa evening unwind, pwede kang mag-warm compress sa batok, mag-light stretching, uminom ng warm herbal tea, o makinig ng calming music. Kahit alin sa mga ito ay napakalakas kapag ginawa mo gabi-gabi. Kasunod nito, kailangan mo ring gumawa ng kalmadong espasyo sa bahay. Hindi kailangang malaki. Pwedeng isang sulok lang sa sala o sa kwarto. Dito mo ilalagay ang mga bagay na nakakapasaya at nakakakalma sa iyo. Pwedeng maliit na halaman, pwedeng maliit na ilaw na warm, pwedeng unan na malambot, pwedeng upuan kung saan wala kang iniisip kundi paghinga at pahinga. Ang espasyong ito ay parang reminder sa utak mo na ito ang lugar ng katahimikan. Kapag naupo ka doon, automatic na bumababa ang stress level mo. Parang nagiging sanctuary mo sa loob ng bahay. Isa pang habit na dapat mong simulan ay ang regular slow walk. Maraming seniors ang iniisip kailangan mabilis ang paglalakad para maging healthy. Pero sa stress relief, mas mainam ang mabagal at steady na lakad. Kapag mabagal ang lakad mo, mas nagre-relax ang nervous system. Hindi sumusugod ang katawan, hindi nagmamadali ang isip. Para kang nakikipag-usap sa sarili mo habang naglalakad. At habang ginagawa mo ito araw-araw kahit 5 minuto lang, napapansin mong mas lumalakas ka, mas nagiging steady ang puso mo, at mas nababawasan ang heavy thoughts sa loob mo. May isa pa akong gustong i-share na sobrang mahalaga para sa seniors. Ito ang habit of gentle acceptance. Maraming matatanda ang nagiging stressed dahil sa pakikipaglaban sa mga bagay na wala naman silang kontrol. Halimbawa, tumatanda na ang katawan, mas mabagal na kumilos, mas mabilis mapagod, mas madalas sumakit ang likod o tuhod. Kapag tinanggap mo ng dahan-dahan na bahagi ito ng buhay, mas hindi ka naiinis, mas hindi ka nagagalit, mas hindi ka bado. Ang gentle acceptance ay hindi pagsuko. Ito ay pag-unawa sa sarili, na hindi mo kailangang maging perfect, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo araw-araw. Kailangan mo lang alagaan ang katawan mo sa paraan na kaya mo ngayon. Ngayon, para maging habit ang stress relief, kailangan mo rin ng tinatawag na reminder habit. Ito ay maliit na reminder sa bahay na nagpapaalala sa iyo na mag-relax. Pwede itong nakapost sa ref, pwede sa pintuan ng kwarto, pwede sa tabi ng electric fan, pwedeng nakasulat lang ang salitang huminga, o relax, o kalma muna. Kahit simple lang, napakalakas nito kapag nakikita mo araw-araw. Ang utak mo inuulit ang mensahe, at habang inuulit ito, mas madaling maging automatic ang pag-relax mo. At syempre, ang pinakahuling habit na dapat mong simulan ay ang habit of choosing calm. Maraming sitwasyon sa araw mo ang may choice ka kung papasok ka sa gulo o iiwas ka. Kapag may kausap ka na mainit ang ulo, pwedeng hindi ka sumabay. Kapag may maliit na bagay na nakakainis, pwedeng hindi mo bigyan ng malaking pansin. Kapag may worry na pumapasok sa isip, pwedeng ilagay mo muna sa gilid at huminga.
Ang pagpili ng katahimikan araw-araw ay hindi madali, pero kapag naging habit mo ito, mararamdaman mong mas magaan ang loob mo, mas malawak ang pasensya mo, at mas may kontrol ka sa sarili mo. Sa Part 5, ilalagay natin lahat ng natutunan mo mula Part 1 hanggang Part 4. Isasama natin ang mga halaman, teknik, habits at mga paraan para hindi lang mawala ang stress kundi mapalitan ng mas masayang araw. Ito ang magiging final guide mo para sa tahimik at payapang pamumuhay. Kung nandito ka pa, gusto kong makita na committed ka sa pag-alaga ng sarili mo. Type payapa isip. Ngayon na nandito ka na sa huling bahagi ng series na ito, gusto kong huminga ka muna ng malalim. Hindi yung basta hinga na automatic, kundi yung malalim na hinga na parang ibinababa mo lahat ng bigat sa balikat mo. Dahil ang Part 5 ay tungkol sa paglagay ng lahat ng natutunan mo sa isang malinaw at praktikal na gabay na pwede mong gamitin araw-araw. Lahat ng halaman, teknik at habits na napag-usapan natin mula Part 1 hanggang Part 4, dito mo makikita kung paano sila kompletong nag-uugnay sa isa't isa. Kung iisipin mo, ang stress hindi naman talaga mawawala. Kahit sino, bata o matanda, may stress. Pero ang kaibahan ng taong may edad ay mas mababa ang tolerance ng katawan. Mas mabilis mapagod, mas mabilis kabahan, mas mabilis lumakas ang tibok ng puso kapag may problema. Pero ang maganda, mas marunong magbigay ng oras ang seniors sa sarili nila kapag naintindihan nila ang proseso. At ang prosesong ito hindi komplikado, hindi kailangang magastos, hindi kailangan ng malalaking pagbabago, kailangan lang ng tamang routine at tamang pag-aalaga. Balikan mo ang mga halaman na napag-usapan natin. May lagundi para sa pag-relax ng katawan. May luya para sa mas magandang daloy ng dugo. May pandan para lumambot ang isip. May chamomile para mapahina ang tensyon. May turmeric para bawasan ang inflammation at pagod sa katawan. At may tanglad para sa umagang may halong kaba. Kung mapapansin mo, bawat halaman may kanya-kanyang papel. Parang bawat isa ay nagbibigay ng piraso ng katahimikan. Kaya kapag pinagsama-sama mo sila sa tamang araw at oras, napakabilis ng epekto. Hindi mo kailangan inumin lahat sabay-sabay. Piliin mo lang kung ano ang bagay sa pakiramdam mo sa araw na iyon. Halimbawa, kung mabigat ang dibdib mo, mas bagay ang lagundi o chamomile. Kung masakit ang katawan at mabigat ang joints, mas bagay ang turmeric. Kung pagod ang utak, mas bagay ang pandan. Ang stress relief ay hindi one size fits all. Ang pinakamabisang paraan ay yung sumusunod sa pangangailangan ng katawan mo sa mismong oras na kailangan mo ito. Ngayon tingnan natin ang teknik na iyong natutunan. May deep breathing para pabagalin ang tensyon. May warm compress para paluwagin ang stiff muscles. May gentle tapping para pahupain ang kaba. May intentional pause para hindi ka kainin ng bilis ng araw. May grounding para simulan ang umaga sa tamang estado. At may slow walk para ibaba ang mental pressure na dala mo. Lahat ng teknik na ito ay parang tools na pwede mong gamitin anumang oras. Kapag pinagsama mo sila sa loob ng isang araw, mababawasan ang stress kahit hindi mo pa namamalayan. Napakahalaga rin ang habits. Ang morning calm start para hindi ka agad lamunin ng worry upon waking. Ang evening unwind para hindi mo isinasama ang stress sa pagtulog. Ang calm space sa bahay para may sanctuary ka sa loob ng sarili mong tahanan. Ang small resets para hindi ka matambakan ng pagod. At ang gentle acceptance para hindi ka add-on ng stress dahil lang sa pagpilit maging perfect. Kapag ginawa mo ang habits na ito araw-araw, nagiging mas steady ang utak mo. Mas makinis ang takbo ng araw at mas nagiging madali ang maging kalmado kahit may problema. Ngayon, paano mo pag-iisahin lahat ito? Simple lang. Gagawa ka ng isang daily cycle of calm. Hindi kailangan eksaktong oras, kundi flow. Sa umaga, bigyan mo ang sarili mo ng 5 minutong deep breathing o grounding. Pumili ng isang herbal tea, depende sa pakiramdam mo. Habang lumilipas ang araw, gumamit ng small reset moments. Kapag ramdam mong nagsisimula ng mabigat ang balikat o naninikip ang dibdib, huminto ka ng 3 minuto. Huminga ka ng malalim. Kung kaya mo,
uminom ng tubig, o lumabas saglit sa hangin. Sa hapon, pwede kang mag-slow walk o umupo sa calm space mo. Hindi kailangan matagal. Ang mahalaga, consistent. Sa gabi, gumawa ka ng evening unwind routine. Kahit warm compress lang sa batok o isang tasa ng chamomile, sapat na. At bago matulog, huminga ka ulit ng malalim at isipin mo ang 3 bagay na nagpapagaan ng pakiramdam mo. Hindi kailangan malaking bagay, kahit simpleng nakakatawang memorya, magandang tawag, o kahit simpleng pag-upo ng tahimik. Ang daily cycle of calm ay hindi tungkol sa pagiging perfect. Ito ay tungkol sa pagbigay ng consistent na signal sa utak na safe ka, relax ka, at pwede kang huminga. Kapag araw-araw mo itong ginawa, mapapansin mo na hindi ka na masyadong nag-aalala. Mas mahaba ang pasensya mo. Mas mabagal uminit ang ulo mo. Mas masarap ang tulog mo. At mas magaan ang umaga mo. Hindi ito dahil biglang nagbago ang buhay mo. Nagbago ang response mo sa stress. So yan ang tunay na kalayaan para sa isang senior. At kung may isang bagay akong gustong tandaan mo, bago matapos ang video na ito yun. Hindi mo kailangan hintayin ang stress bago ka mag-relax. Hindi mo kailangan lumubog sa worry bago ka huminga. Maaari mong piliin ang katahimikan kahit hindi mo ito ramdam sa ngayon. Maaari mong piliin ang kalma kahit may problema ka. Maaari mong piliin ang magaan kahit may mabigat sa paligid. At habang paulit-ulit mong pinipili ang kapayapaan, iyon ang nagiging default ng katawan mo. Kung nakarating ka hanggang part 5, gusto kong malaman mo na proud ako sa'yo. Hindi lahat ng seniors naglalaan ng oras para alagaan ang sarili nila. Pero ikaw ginawa mo. Ibig sabihin mahal mo ang sarili mo. At deserve mo ang payapang buhay na hinihintay mo. Kung nandito ka pa, gusto kong makita ang suporta mo sa huling pagkakataon. Type lakas loob